Sige nga. Eto mga katrip, tikman po natin. Tamis. Sarap siya. Ano po ba mga nutrition na kailangan nito nakukuha? Basta marami. Marami. Search na lang nila sa YouTube. Sa YouTube Or sa Google. Ang dami po makukuha dito sa kuha na ito. Tsaka ako siya makatas. Kuha tayo na para kay ano. Nasaan gelatin? Kina ate. Opo, para pasalubong din na. Yung pong kapitbahay po nila, sila po ay nagpa-deliver po ng 2,000 kalamansi. Kalamansi naman po yung kay ate Sara, doon sa kabilang pong farm. Siya rin naman, kumuha rin po ng 20 puno na kalamansi para naman po yan sa kanyang panggamit sa bahay. Ang sarili lang. Pang sariling gamit lang. Ngayon pag halimbawa, sila dalawa magko-combine, ayun, baka magkasundo pa sila. Dragon fruit tsaka kalamansian. Ang tamis. Tayo mga katrila po sa parkour so para po sa kanyang dragon fruit. Dami ko na ng dragon fruit. Ito ilang taon na ito sir? Yeah. Ito 1 year. Ito yung 1 year. Tinan mo. Kalabong na pala no? Tinan mo mga bulaklak. Ay kadami. Dapat nga nito tinatanggal, hindi pa na matanggal nito ng trabaho ng mga tao ko. 1 year pa lang ito, kabilis na pala na pagkalaki. Yan, tinatanggal yan para hindi tinatanggal siya yung mga maliliit. Oo. Para na palang kalamansi. Mayroon akong mayroon na naman ako susunod na mga sunod na bunga. Mayroon naman yan diyan usli. Hanggang November yan. Tinan mo iba-iba yan Ay, yan pala ang kuha nito, kaganda Mayroon bulaklak. Ito kagabi bumuka. Pagbuka na yan, may laman na yung loob niyan. Ayun. Ito naman, ito yung malapit na yung harvestin. Malapit na ito. Ay lalaki naman pala nakuha niyan, no? Bukas siya, pwede na siyang mapitas. Oo. Ito, 1 taon lang din ito. Hindi, mga 2 araw siguro. 2 araw na yan. Talagang ano na siya. Basta't yung pink na pink pagka-harvest niya. Ayun yung kabila. Ayun, may nakita akong isang pink na pink yan. Yan, pwede na ito. Ayan, ito isa na yan. Oo. Masipag po pala magbunga itong dragon fruit. Ito yung yung parang ginag-grass cutter. Ito yung yan, tapos makita mo sa ilalim. Ayan siya. Nalipat. Oo. Tinan mo. Ay kagaling pala no. Oo. Ayan yung mga organic niya na hinahalo ninyo. Ano po yung mga compost po niyo yan? Yung ipot ng manok, carbonized rice hull. Tapos minsan ko yung mga ng mga kahoy. Kahoy, yung mga kusot. Kusot. Ayun, nakagaling naman pala no. Tapos ini-spray nyo rin po ito ng foliar. Oo. Para po ma-maintain po yung pagka-verde niya. Ito pong damo natin na ito, ginagrass cutter nyo naman. Kaso ngayon tag-init, hindi ko muna para wag kagad matuyo. Kasi pag natuyo masyadong mainit siya sa kumbaga pang ng protective. Para protection na kuwan dito, ito naman po sa pagdidilig naman po ninyo, gaano naman po kadalas ang pagdidilig natin? Once a week lang. Once a week. Pero iba-ibang may isang area po ang kuwan ninyo. Basta malagyan ng bawat isang puno ng tubig. 1 linggo sa 1 linggo. Ito po ilang taon na ito? 1 year mahigit na. 1 year mahigit. 1 year. Ito yung mga kumbaga sunod-sunod po yung inyo pong tanim. Ito pinakalas yan ito. Yung last nyo tanim yun, yung kabila na yun. Ayun. Sabihin, ngayon lang ito. Ngayon lang. Lumalaki pala ng ganitong husto pala siya, no? Meron doon pinakamatanda. May matanda doon. Yun yung pinakauna. Ito yung mga last year ito. Mga last year siya ito yan. Unang bunga nito nung last year. Tinan mo yung bunga. Ba't ang lalaki Nakakailang piraso sa 1 kilo? Nagano ba ganito? 2-3. 2-3. Ang lalaki niya, no? Kaya sabi ko sa iyo, sinong hindi loko yung isang tan mo mag-harvest. Kasi kung sa isang puno ka, bilangin mo kailang ilang bunga. Tapos tatlong hinog. Bunga, may git 1 kilo. Isang kilo natin na. 1 kilo na lang. Maganda nga. 2 kilo lang sa 2 kilo sa isang bunga kung 500 na pieces o isang tana. Kaya marami pala kayo mapi-harvest pala.
Sa nag-harvest pala tuloy-tuloy kayo sa isang linggo, Hanggang no? ano yan, hanggang November. November, continuous. Continuous yan. Oo. At saka kaganda ng kanya na pagkabulas. Nagpo-pruning din kayo nito. Opo, lagi. Lagi. Ano po ba inaalis nyo rito pagka kayo nagpo-pruning? Yung dito sa una yung Sa dulo. tapos yung mga magulang na, sobrang gulang na dito sa ilalim. Ah, Hindi, tatanggalin lalo na na yun. hindi nasisikatan ng araw. Pinopruning nyo rin yun. Tapos halimbawa dito, Mm. paling yung gusto kong anuhin, yung mga may hina, yung tinatanggal, may mga punggos, tapos yung ano, Ay, mga ano, ganitong ko na siya, para- tinatanggal na. Oo. Yan po ang bisa ng sakit noong ating punggo na kwan. Punggos. Yung punggos, yung dragon fruit. Oo. Pero anong kwan po lumalabas ang punggos pagkatagulan lang? Ulan init. Ulan o init, yun po ang nagiging Basta sakit niya. laging uulan iinit, yun yung talagang labasan ng mga punggos. Oo. Kaya kayo naman, obligado naman kayo humanap kayo ng gamot para maapula siya. Pagka naman na-spray natin, nawawala naman. Hindi naman actually nawawala Na agad. totally. Nangingitim siya or nagda-dry. Tapos, yun, dapat i-follow up mo. Follow up lagi. Ayun. Hanggang doon sa mawala na siya. Ayun. Pag halimbawa, Hindi isang isang sprayan lang. At saka hindi yung isang klase lang. Ayun. I-alternate mo siya. Alternate iba, siya. Iba naman para hindi ma-immune yung Yung mga yung opo. dragon fruit. Kasi yung pag dragon. lagi-lagi yun ang ini-spray mo, may immune yung dragon fruit, hindi na tatalaban ng Kailangan pala pabago-bago rin pala. Oo, tama. Kasi minsan sa insekto ganun din eh. Magpabago-bago rin din tayo eh. Marami ng mga inaw, tinan mo ito, Oo. sabi sa ba. Ayan oh. Iyan, magulang na siya, no? Mga bago na naman. Ayan yung mga Ito bagong naman, supa. bago naman, oo. Ay, sa kumpali, 3, ano? Oo. Pero tinatanggal ko yung isa dyan kasi minsan pag halimbawa marami na yan, 3 na yan, pag medyo malaki tatanggalin ko na kasi pag 3 yan, medyo Maliit na ang magiging bunga. Kaya obligado yung bawasan. Ayun. Ay, mayroon rin pala sumasalaki rin pala ng mga insekto, no? Oo. Kaya na-spray Ayan, nyo rin yan, pala yan, siya. tingnan mo, ayan, di Oo, ba? yan yung Ayan. magiging kalaban, yung pagong-pagongan. Kalaban yan, ayan, ito pa, oo. Oo, kaya kailangan pala Nagpo-prune din ninyo. naman sa oo. Ilang beses kayo mag-i-spray rito sa dragon fruit? 2 weeks, every 2 Every weeks 2 isa. weeks? Oo, every 2 weeks. Hindi naman pala siya matako sa insekto sa pag-i-spray. Ayun, obligado lang pala para yun, yung mga Para mawala lang yung mga pagong-pagongan na yun. Yan, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na sila. Oo, sumasalakay. No? Ano yan, sinisip-sip niya po yung kuhan, ano? Ito. Yung Actually, sa hindi bulaklak. lang- Oo. Diyan siya sumasalakay. Tsaka nagiging siya, medyo hindi maganda yung balat. Ayun. Pero ngayon maganda pa kasi na mga naon sa una. Pero pag kumbaga naamoy na nila, doon sa kanal siya mag-uumpisa na yan. Oo. Eh, dapat na yan, Kailangan maagapan na siya ng spray. Dito po tayo sa kuhan. Ang ganda oh. Ang lalaki ng dragon fruit oh. Tsaka ganda ng damo ninyo ha. Hindi siya yung damo talagang kuhan. Kalat-kalat. Para pakain sa kalabaw. Tsaka sa baka. Meron nga kamay nga ko dito. Oo. Ayun, ang laki ng bunga oh. Ito siguro. Iyan yung ganyan, naikuha na siya, yan ang Mga good. 500 grams mahigit ito. Ang laki oh. 500 grams na higit. Eh hanggang Bukas bukas pwede na yan, yan. hinog na siya. Pwede ng bukas. Oo. Ibig sabihin, kagandahan po rito sa inyo, every week kayong nagkukuha dyan, nag-harvest. Weekly. Oo, Oo. maximum 10 days. 10 days para sure na marami tayo ma-harvest. Kasi minsan inaano ko, iniipon ko muna. May So, ipon. para, Kasi Kasi hindi naman sabay-sabay bubuka. Tapos meron mga malalaki. Nung nakarang 2 araw, marami yung bumukang bulaklak. Kagabi daw, konti lang. Oo. Pero isasabay ko na yun. Pero kagandahan naman ito. Ito, ilang taon naman na ito? Ito siguro, Mga 2 years. 2 years ito. 2 years na. Sabihin, marami na kayong na-harvest din dito. Marami na. Oo. Yun. Sa kuwan po ninyo, nabawi na ninyo yung puhunan nyo rito. Hindi ko naman Yung masabi estimate pa. na. Hindi pa. Kasi pag pundar ninyo, pag kumita, dinadagdagan nyo na uli yung tanim. Yun lang, Kumbaga, yung dito rolling nyo lang lang uli yung kinukuha siya. Rolling, Rolling nga. lang, pati yung sa labor cost, ganyan. Oo. Iniipon mo lang, nag-invest ka para pag off-season, mayroon ka hugutin para sa uli. mga trabahador. More or less po, magkano nagastos nyo rito sa 500 na ito? Mabot ba ng 1M?
Meron. Possible. Oo, possible ano. Kasi sa simento pa lang yata na ito, 500 na isa, no? Eh Poste pa lang 500 poste pa lang 250,000 na. 250. Yung labor mo pa, yung labor. pagpatanim mo. Patanim. Sa patanim niyo po ito para bang kontrata po ba siya? Hindi, Yun, walang per day. Walang kontrata dito talaga, lahat laging per day. Per day ang upa. Kaya matagal-tagal din. Per day. Oo, bago makarating yung ganyan ko na siya, marami na rin pala kayong mga nagastos na rin. Pero bawi naman pagka tayo ma-harvest. Okay naman, at least Oo. meron ka nakikita. Kasi kung Kaya halimbawa, hindi lahat na ugot mo sa sarili mo. nahugot Basta sa, at least meron na may maintain na po niya. mayroon ka para Ayun. sa pocket mo. Kagandahan naman kasi niyan, sir, na may maintain naman po natin yung 1 tons dun sa isang harvest. Minsan may higit naman po ba doon? Oo, pag season talaga mahigit. Mahigit, oo. Ayan, ang lalaki. Hindi pa season pero tinan mo. May mga bunga, tsaka meron kayong palusot. Oh. Ayan. Magkano po sir naglalaro ang kuan nyo to sa presyo po natin ng dragon fruit? Sa ngayon, magkano ngayon ang kuhanan? Siguro mga 200 ngayon. 200. Bago nakapag-umpisa, mga 200. Oo. Sabihin, mahal pa ngayon ng dragon fruit. Mahal. 300 pa sa sa market, sa mall. Pag Pagka 300, mga i-estimate mo 90 pesos ang kikitain nila. So, halimbawa 280, di bibilin mo sa kanila, bibilin sa kanila sa iyo ng 190. Kung halimbawa 300, bibilin nila ng ganun 210. Abay, maganda rin po siya, ano. Tsaka hindi pa pwede rin po pala pastulan ng kambing. Pinapasto lang ko kasi hindi naman yung nakakain. Dahil nakakain siya. Hindi naman po itong mga damo. Di ba kinakain ng kambing yan? Sabi nga daw ng vlog, kinakain ng kambing, pero nung kambing ko hindi naman kinakain. Hindi kinakain. Mga damo lang. Abay, maganda yun. Pag hindi kinakain, libre na kayo sa pagdadamo. Oo nga. At least nakakapag-alaga pa kayo ng kambing. Sarap ang kambing nito. Oo. Yan. Tsaka kawanay, maganda ang lupa ninyo, ano? Kasi puro organic yung inilagay nyo dyan, ano? May mga chicken manure, meron po mga kawan pa. Pati rin itong palang mga nyug, pwede pala patabarin yan, ano? Opo, tinanong ko parang yung landslide, di ba? Oo. Para yung hindi kumalat yung lupa. Kumalat yung lupa, tapos yung mga abono, yung mga minerals, yan na po nilalagay siya. Ikot lang. Ayun, ang ganda naman pala. Hindi na sa labas. Ito po yung 3 taon ninyo. Opo, mga ito yung una ninyo naging bunga. Kumaga ito, nanganak na siya. Nung kumita kayo, yun ang panganak yung 2 taon. Kinalbo namin. Kaya ito, wala pa ako. Wala pang gaanong bulaklak. Konti pa lang. Dahil ito, kumbaga kapoproning pa lang nito. Ayun. At pwede rin pala itong kalbuhin, ano? Pag tinamaan siya noong sakit, at least hindi siya namamatay, ano? Hindi. Kasi pagka hindi po siya inalis, mamatay. Lalo mamamatay pag hindi inalis. Nagkaroon ng ng mga fungus. Yan yung pala number 1 po na sakit niya. Yung pong fungus. Ayan, yung ganun yung mga natutuyo yung sangang ganyan. Yan fungus niya. Pero in-spray na yan kaya kaya gumagaling na siya, natatanggal na. Pagka pala hindi mo alam pala ito, ubusin yan. Mauubos yan. Malulugi ka pala dyan sa laki ng puhunan. Pero kagandahan naman ito, maganda na siya uli, ano. Nilalagyan rin pala ng gulong ito, ano. Gulong ng motor. Pangkapit ng ng kapit niya. Yan, pag doon na bababa. Tapos tatali rin pala siya. Marami rin palang proseso rin. Actually, marami-rami na pala. Ayun. Ano po ginagawa ngayon sa mga pinoproning na yan? Nagpa-proning. Hindi siya pwedeng itanim. Hindi, kasi may sira na siya. Ano po ipantanim dito pag ganyan magpupong ka? Papropagate ka? Tulad nito. Dulo. Ito, magulang talaga siya. Tapos nakita mong pinagbungahan na. Mga pinagbungahan po pwede. Ito yung mga pinagbungahan na dahil may mga cut na. Ito magandang pangbinhi yung mga cuttings mo. Magaling pala, ano. Ayos pala yun. Yung pala yung pinagkukuhanan po natin ng binhi para sa tatanim. Ito naman, ba't ang lalaki naman nila? Ay laki Kasama ito mga nauna. Yan, malalaki siya. Pagkaganyan ko na rin.
Tas ito naman uli yung magiging kasunod niya. Susunod naman. Oo. Mayroon na naman yung magbubulaklak. Sunod-sunod niya pala. Diretso yan. Oo, Panganak tas lang yung mayroon pang panganak. may mga maliliit. Ikaw lang naman ang mag-ano yan. Dapat Oo. kailangan isuportahan mo rin. Suportahan Kasi mo kung ng pagkain. Hindi mo suportahan ng pagkain. Hindi ka bibigyan Hindi ngayon mo ng bunga ng tsaka bunga. yung size. Oo. ng ano. Ayun, no. Yung sizing. Sulit na rin pala itong kunin niya. Itong dragon fruit. Yung pang diretsyon na yon, ano pong kanya? Okay lang ba yon? Okay lang yan. Aha. Bababa na rin yan. Pag nagbunga. Hindi, bababa na lang yan pag sobrang bigat na siya. Sobrang bababa na yan. bababa rin. Kumbaga para siyang tumutusok lang. Ilan po yung tauhan nyo rito pag ganito? 3. 3 kayo nag-aalaga rin dito. Regular silang Regular, nagtutubig, tapos sila rin yung mga nagsisipagdamo niyan. Sila na Ayan, laki. Ito, malaki. Oh. Siguro mga Pagdalaw siguro ng 1 700 kilo grams na. Oh, 600. laki, no? Basta 500 grams si Megit to. Oh, yan. Hindi sabi kalahating kilo na yung ganito. Ito, oo. Mahigit na. Mahigit na. Mahigit na. Dahil kasi Ito, mabigat ito. yan, ano. Laki ng bunga dito, ano. Ba't dito malalaki bunga? Dahil ito ba yung may edad? May edad siguro. Oo nga, oh. Ayan, May lalaki ng pare-pares bunga. naman yan pag Pagka nahusto yung laki. Ay, yung size. Size. Nagkakaiba-iba rin ang size niya. Oh, yan, kaganda, oh. Yung mga malaklak. Mm. Actually, hindi pa season ngayon. Tinan mo sa Pagka ano, nag-season pa siya, lalo mas marami magiging bunga niya. marami yan. Eh, nakakailang tonelada kayo pag halimbawa season na siya? Maximum ko na harvest nito 4 tons. Ay, 4 tons, ang dami. Mm, Meron naman po ba kayo na pagbibigyan po niya o kinukuha na rito? Meron sa mall. Sa mall. Oo, kung yun na po yung mga sukin na ninyo. Oo. Pag halimbawa doon sa mga reject, ano po ginagawa namin sa reject? Yung mga maliliit. Ginagawa kong juice. Juice. Ibig sabihin, hindi masasayang. Ano? Mabenta pa sa palengke yung kuha natin na yan. Ginagawa kong juice. Mas makuha siya, mabilis. Pag yung mga tira mga deliver, may mga tira pa. Sa night market naman. Walang nasasayang. Sa night market naman. Sa night Kasi market baka naman yun. masayang. Oo. Napaka ng dragon fruit. Tsaka hindi, mahal din po yung konsumo ninyo sa pag-aalaga. Dami, Tapos, tinan mo nga. ang regular. Paano po ba pag-aabono nyo rito? Every month ba? O every 2 months? Paano ang lagay ninyo? Actually, wala naman ako talagang nilalagay na abono pa dyan. sukat na. Mayroon naman ako minsan na synthetic. Mm-mm. Pero hindi ko naman Pinupuro. Hindi ko naman talaga hindi naman talaga. Kumbaga subo-subo lang ng konti-konti. Ang karaniwan halos talaga mga Papakondition organic. lang siguro, papakondisyon ganyan. Maglalagay ka lang pero kadamihan talaga may mga yun sa ilalim, ipot ng manok. Mga ipot na manok kayo. Kumbaga may baong-baon na Mayroon mga siya. yan. Tapos ini-spray nyo na lang po siya ng mga foliar. Hindi naman Ayun o. Buhagag po yung lupa niya. Yan yung mga ugat po ng kanya na kumakain ng kawan. Hindi ba siya malakas sa tubig itong kuha natin? Dragon fruit. Malakas din naman niya, Malakas pero din. hindi naman siya hindi mo na kailangan biligan araw-araw. Ayun yung mga Kasi po- drum po ninyo, yun naman po yung ginagamit ninyo pangkawan. Pangtimpla. Pantimpla sa mga gamot, pang mga spray. Spray. Ayun, Pang panghalo. Nilalagay nyo rin po ba ito ng molasses? Oo. Ito, Pampaano po ba yung molasses? wala naman ngayon lang ngayon. Wala na. Oo. Sa molasses, ano po na itutulong po sa kuha natin? Pampakondisyon lang, tapos Pampakondisyon siya. sa lupa. Sa lupa rin, Oo, all pampakondisyon condition, sa lupa. soil condition. Soil condition. Tsaka nakakapagdagdag po siya ng microorganism. Yan. Yan isa Patulong sa dun sa tumutulong. tumutulong kasi tumutulong sa panlab, may mga kalaban tayo dyan sa baba. Na tumutulong yun. Ayun po mga katribya po, si Kuya ay susubukan rin po niya yung organic fertilizer ni Sir Marvin para dito sa kanyang mga dragon fruit, dahil mayroong mga dragon fruit minsan maliliit ang bunga, no? Ayan, tatry niya baka sakali na yung bunga nito ay mas gumanda pa at mas dumami, dahil una-una organic din siya, pro-organic. Si Sir Marvin ay organic din, kaya magkakatulong-tulong para mas gumanda pa yung halaman at maging safe dun po sa kakain ng dragon fruit. Di ba po mas maganda yung organic Kasi tayo din kakain Totoo po yun. Kumakain din pamilya natin. Kaya yun po ang aming ini-introduce, na kung maaari o talagang sa hinihingi ng panahon, sa dami ng mga chemical natin mga nagagamit na at nakakain, ay
talagang risk sa kalusugan natin. Eh ito, meron naman tayo mga organic, bakit hindi yun ang ating gamitin? Ayun, dahil bunga oh. Oh, yan oh. Ito pala, mula doon sa kailan umpisa po ng bunga nito? April. Nagbunga April hanggang November. Opo, ang ano niya. Ang bungahan niya, Fruiting season niya. fruiting season. Ang dragon fruit. Tuloy-tuloy ang pamumunga niya. Tuloy-tuloy siya. Magi-stop na lang siya pagka buwan ng December. November. November. Mid Cut ng na yun. November cut na siya. Last Cut ng na. harvest na yan. Pag suntong na po siya ng January, February, March, wala na po siyang bunga noon. Oh, yun. Yun naman po yung Kung kasagsagan ka ng naman, pag napaganda mo yung condition mo ng off-season, baka mapaganda din ng mapaaga din yung yung pag-harvest mo. magpaganda din yung pagbulaklak ng ano ng Kasi dragon fruit. nakapabunga na ako nito ngayon ng February, pero pang isang-isa lang. May isa-isa lang February. Tinan niyo, no? Maganda rin po pagkakita nitong magic fruit, itong dragon fruit, basta't alam natin yung proseso. Kaya lang medyo nga lang mahal nga lang ang ating dito. Gastos. Ayan ang matabang lupa. Oh. Kaya kailangan pala yan ng kwan. Ano po ba ang mga pinaghalo niyan? Yan, para hindi gaano maano ng init. Ng init, kailangan siya. Kaya tinan mo yung medyo basa siya. Ayan oh, moist siya. Tsaka hindi, ang buhaghag yan. Buhaghag. Puro organic talaga ang kuha ni Kuya dito. Tsaka itong damo na ito, saan po galing yung Dito kuna yan? Dyan din. Yung mga pinaglaskatiran. Ayun. Pinagkatingan lang yan ng mga ano. Para hindi po siya kagad matuyo. Oo. Kumbaga, nakakapag-preserve po siya ng tubig. Ayos nga naman. At least nun, hindi tayo dilig ng dilig. Kahit na lingguhan, meron pa rin po siyang pagkain. Ayan, si Kuya po, pag halimbawa, ang ganda po yung presyo po ng ating dragon fruit, nakakapagbenta siya ng 200 pagka pumahal. O halimbawa, sa 1 tonelada, hindi na po masama Kuya yung 200,000. Yun, maganda. Pero hindi Kaya mo lang siyempre, na hindi naman kang permisyon. Kasi kumisa merong 180. Ano po yung pinakamababa na presyo po nito? 110. 110. Ayun. Pero pagka 4 tons naman, bawi pa rin. Oo. At saka hindi, meron pa kayong ready po na taniman. Yan, expansion pa yun dyan. Expansion po doon sa ibaba po doon. Ako. Ako baga dito lang po kasi medyo sa taas. Opo. Ang ganda ng area. Hanggang saan po ba itong tataniman ninyo plano? Natin. Hanggang baba pa yan. Hanggang baba. At yun mo nga. Oh. Ang style nito para palang antipolo. Ano? Hanggang doon sa atin tayo. Oo. Ayan pa yung kapag tatanim pa pala kayo rito ng mga 1,000 pa. Oo. Ayun oh. Depende sa budget. Doon sa budget pag hindi okay na po dahil nakakakuha na kayo eh. Kalahati pa lang ito. Ito yan. Kumbaga ito pangkalahati. Kalahati hektarya pa lang po ito. Hindi ibig sabihin 500 kung 500 pa lang dito. Ito pa isa pa yung kalahati. Ayun, isang diretso. Ay mga kawan niya abutin pa natin ng mga higit 2 hektarya, no? Oo, kasi mula rito. Maganda, oh. Kaya ito pa, lilinisin pa ninyo yan. Linis yan. Yan. Kaya si Tatanggalin Kuya, lahat yan. coming soon pa, yung kanyang paglalagay. Kaya yung unti-unti. Kaya dadayuhan ka na Kuya rito. Sana. Ayan. Si Kuya, pag po gusto ninyo makatikim po ng fresh na dragon fruit, saan tayo makikita Kuya? Andito lang sa sa Pilar. Sorsogon. Ayan. Siya pa lang dito ang maraming ganito na dragon fruit. Kaya wag na kayo magtagubili po na pumasyal. At kung sakasakali makakapitas pa kayo ng fresh na dragon fruit. Siyempre, bibigyan din sa inyo ni Kuya po yung murang presyo na gaya na binibigay niya sa mall. Siyempre. Diba? Oo, ganun yun eh. Para nun. At kung halimbawa, pakapunta kayo rito, siyempre may libre na kayong 1 piraso. Yung slice lang. masyado mahal pag isang buo eh. Subukan natin kumuha. Sige na natin yung pinakahinog niya. Maganda po pagkakuan po ito. Yung dragon fruit. Kasi hindi ko naabutan na Ito, kailan lang po ito tinanim? Kailan lang yan? Mabilis mo pala siyang kumuha. Oo, na humaba. Kailan lang yan? Magaling pala ng kanya. Siguro February lang. Sabi hindi ka pala maiinip. Pag gumapang na pala sa pinakakuha niya sa gulong, doon hahaba na siya. Pag Oo.
Kaya hindi ka naman pala maiinip. Gaya nito, isang taon pa lang nakaka-harvest na. Para rin pala sa kawan niya, sa kalamansi. Isang taon, basta't maganda yung kuha, nakaka-harvest. Ayan, yan po ay pwede na kuha pala yan, ma-harvestin na. Ayun. Ayan oh, kaganda ng pagkakawa niya oh. Ayun, violet. Ay kuha siya, yung pink. Kuya, buti hindi po kayo nagkukuha ng dilaw na ganito. Matrabaho po ba yan? Ano yun? Hand pollinate. Matrabaho. Matrabaho tapos maselan. Maselan. Mahirap pakabuhay. Tikman mo. Wow. Sige nga. Eto mga katrip, tikman po natin. Tamis. Sarap siya. Ano po ba mga nutrition na kailangan nito nakukuha? Basta marami. Marami. Search na lang nila sa YouTube. Sa YouTube. Or sa Google. Ang dami po makukuha dito sa kuha na ito. Tsaka ako siya makatas. Kuha tayo na para kay ano. Nasaan gelatin? Kina ate. Opo, para pasalubong din na. Yung pong kapitbahay po nila, sila po ay nagpa-deliver po ng 2,000 kalamansi. Kalamansi naman po yung kay ate Sara, doon sa kabilang pong farm. Siya rin naman, kumuha rin po ng 20 puno na kalamansi para naman po yan sa kanyang panggamit sa bahay. Ang sarili lang. Pang sariling gamit lang. Ngayon pag halimbawa, sila dalawa magko-combine, ayun, baka magkasundo pa sila. Dragon fruit tsaka kalamansian. Ang tamis oh. Lalaki. Na pruning shear. Medyo hilo-hilo pa. Hindi. Pero ganito pa talaga yung hinog niya, no? Matamis. Hindi pa talaga siya. Sabi sabihin isang araw Matamis pa na ba? ito. Matamis na yan, opo. Pag isang ano pa, ano pa. Sobrang tamis na yan. Bali pinipitas nyo, ganito na rin halos, ano? Sa kinabukasan, hinog na siya, no? Pa yan. May kulang pa ng isa 2 araw yan. 2 araw pa. Bakit? Pag dating po kasi sa palengke yan mag-i-stay pa doon ng isang araw. Kaya kailangan talaga yun. Hindi talaga hinog na hinog yung sa pipitasin. May peram daw po ng ng pruning shear madali. Para madali pitasin. Dali lang po. Ganyan yung pagpitas. Lalagyan na ng pampruning. Kasi pwede kasi masugat kasi yan, no? Hindi pag ginanong ko, hindi pa kakainin, baka madaling masira. Oo. Hindi siya tumatagal pag Hindi gano'n. tumatagal. Ayun. Kasi bukas na. Bukas na. Kaya lang pala pag ganito, kainin mo na siya. Ang sarap na. Para kumakain ka ng gelatin. Di ba? Lasa nito yung gelatin. Lalo siguro pag ito yung malamig. Yan. So yan ang masarap na kuha niya. Ito yung mga tatlo. Oh, yan oh. Hindi pa ito Nabigyan po natin yung 3 dalaga. Sabihin po yung namimbitas po sa inyo, per day din po ang upa. Per day. Oh. Lahat yan per day. Wala dito na yung na per kilo. Na per kilo. Hindi uso sa kanila per kilo. Yan naman, pabor din sa kanila. Oo. Nakakatulong kayo sa kanila. Bagay, nakakapag-produce naman po ng bunga. Kapatid ko naman yung isa. Yun. Nabibigyan ko sila ng konting trabaho. At least po hindi na po siya malayo. Mag-anakan din. Saka pwede mong maiwanan. Nasa kanila na yan. Ayan, meron siyang hinog. Ang tamis po ng hinog niya, mga katribya. Okay, sarap, hindi nakakasawa. Maganda rin po kasi presyo. Biro mo sa market ito, 300 na, 1 kilo. Nakakapag-alaga pa kayo ng kambing. Dahil yung damo niyan kinakain naman niya. Ko lang yan, bibili ko lang yan. Ayun, busog na busog ang pinggan. Yan, ang ganda ng pagkahinog niya. Saka mabigat ang 1 piraso. Kaya pala yung 3 minsan, sobra po sa 1 kilo. Ito kasi may 2 maliit, mga 1 kilo ito. 1 kilo na siya. Tira mo nga,
isang kilo mo na yun, pwede mo nang paupa sa namitas. Dahil sa mahal po ng dragon fruit. Oo, tataba ng mga kambing eh. Marami siyang damo na makakain eh. Marami itong antioxidant. Yan, ang Sabi nga nila, pinaka-importante dyan, yung antioxidant. Ito sa mga magaling magkuhan, magpalakas ng katawan. Mga isang linggo pa. Kailan kayo humarbest po niyan? Baka bukas na nga or linggo mag-harvest ako. Mag-harvest uli kayo. Tignan mo nga naman ano. Ayan, atos yan. Paano mga katribya? Ayun po ang ating istorya po ni Kuya. Sa mga gusto pong magtanim po ng dragon fruit, okay po. Available po halimbawa si Yung mga taga-albay. taga-Albay, shout out natin. Sa akin, mag-ano ng cutting. Oo, cuttings. Nagbebenta rin kayo ng cuttings, Kuya. Ayun. Meron pala tayo, mayroong available po na cuttings dito si Kuya para po doon sa pagtatanim po nito. Matutulungan pa kayo na kung paano mga preparasyon ng pagtatanim po ng ating dragon fruit. Ganun po sana tayo mga katribya pagka meron tayong kinikita, share po natin sa ating po mga babae, lalo na po doon sa mga na gustong mag-avail o yung mag-business po ng dragon fruit. Tulong-tulong po tayo. Hindi po para po kasi yung iba ayaw nilang magturo ng ganito kasi ang inisip nila magkaroon pa ng kakumpetensya na bumaksak po ang presyo ng dragon fruit. Actually dito po sa parte po ng Sorsogon, konti pa lang po ang nagtatanim po nitong dragon fruit. Kaya kahit man po doon sa amin sa Nueva Ecija, talagang halos talagang puro kalamansi doon. Siguro baka po hiyang dito yung pong dragon fruit, kagaya rito ang dami pong nagiging bunga. Mukhang maganda rito ang market, maganda rin ang production ng dragon fruit. Kaya si Kuya weekly, hindi na po masama, 1 tons ang kanya pong na-harvest sa kanyang dragon fruit. Kayo na po ang bahala po magtuwid kung magkano po ang magiging kanyang kita po sa dragon fruit. Kaya lang siyempre malaki rin po yung kanya pong puhunan, kaya maganda rin naman po ang kanyang nagiging kita dahil maganda naman po ang kanyang naging kapital. Paano mga katribya, hanggang dito lang po. Maraming salamat po kay Kuya para po doon sa kanyang binigay sa ating dragon fruit. At gaya po ng dati, ako po si Kuya Belburang, laging tatandaan, karunungan ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Shoutout po natin ang taga Sorsogon. Kita-kita na po tayo po bukas. Bye-bye. Ang Kuya, sabihin nyo nga pala Tapos ano mo ako kung saan. yung number po niya para doon sa sige ating pong po, viewers. 0945 Ayun, 0945 514 514 4715. Ayun. Yun po sa mga gusto po magtanim po ng ating dragon fruit, lalo kung dito lang naman kayo sa Sorsogon o sa parte po ng Legazpi, kontakin nyo po. Ilalagay naman po natin dito sa ating YouTube channel para po makita po ninyo yung kanyang number. Paano Kuya? Maraming salamat po sa inyo. Salamat. God bless po. Thank you. Pag nawaay, mas marami pa kayo ma-harvest na dragon fruit. Thank you. Maraming salamat doon sa kanya, Kuya. Ingat lang doon sa biyahe. Ito na po yung 2,000 pong punla po nila ate. Ito. Meron na rin po tayo dyang may mga pitasin na rin po ito. Ayan, next. Tapos mga malalaki na rin po yung iba natin mga buko. Saka may mga bulaklak. Ayan. Naituro na rin po natin yung paraan paano sila pong pag-aalaga at pagtanim dito po sa lugar. At kailangan po huwag masyado pong mainit. Gara diretso. Okay na.